Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon mga ka-DDS. Ah, itong post ni Ed Alunan, sabi lang niya, magpakapon na lang kamo. Bakit? Isinare ni Ed Alunan ang post ng Philippine Star. Ito yung good news. Renewed impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte may face stiffer resistance in both chambers of Congress. According to Senator Sherwin Gatchalian, as pro-Duterte supporters among legislators have increased amid the raging controversy over anomalies in flood control projects. So, pasalamat tayo mga kapwa ko DDS. Answered prayers ito. Kasi sinasabi ng mga anti-Duterte forces, itong taong ito, 2026, is their last chance. Yan ang sinasabi ni ex-Senator Trillanes, yan ang sinasabi ni Ronald Llamas. Pag hindi nila na tanggal sa pwesto si VP Sara through impeachment, game over. Kasi sa 2027 going to 2028, unstoppable na si VP Sara sa kanyang popularity and everything. Kaya, they are doing their best. Itong mga anti-Duterte, this year dapat matanggal nila sa pwesto si VP Sara through impeachment. Ito, Sherwin Gatchalian from majority, senador yan ha, majority. Siya nagsasabi. Narinig ko kapon si Senator Zubiri sa interview. Very unpopular decision yan. Sabi niya, yung i-impeach mo si VP Sara. Mga senador yan ha. Dito naman sa Kamara, sa Congress, ang daming nagsasabi na unang nagsabi na na-monitor ko si Congressman Abante. Malamig daw ang suporta ng mga nakakausap niyang administration congressman. Dahil wala rin daw walang kahinatnan ang impeachment na isasampa nila. Sinundan ito ni Congressman Ronald Pono. Kahapon lang ang kanyang pahayag na yung National Unity Party na kanyang pinamumunuan, marami-rami sila, silang second largest block of congressmen. They will not support any impeachment, both impeachment laban kay Pangulong Marcos at impeachment laban kay VP Sara. Hindi susuportahan ng National Unity Party, and that means big. Sino pa? Si Congressman Toby Chanco. Sabi rin niya, hindi uusad ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa Kamara dahil walang incentive ngayon. Hindi katulad last year, merong kaukulang pundo na makukuha yung mga kongresista na pumirma. Kaya in just one day, nakakuha sila ng 215 signatures dahil naipangako sa kanila na matatanggap nila yung kanilang FLR for later release. Sinasabi ng Malacanang na hindi basta-basta i-release ang mga ito, may guidelines. Kaya lang nung nagkagipitan na, ni-release din. Etong ating Pangulo, iba ang sinasabi, ibang nangyayari. Ngayon, yung 2026 budget, sabi, hindi natin pababayaan
na mapunta sa kurakot ang pera ng taong bayan. Mga ayuda, ang daming pundo ng ayuda dito sa 2026 budget. Excuse me. Na yun ang pangamba ni Senator Amy. Yun daw ang pampadulas nila ngayon sa impeachment. Kaya bantayan po natin. Mabuti na lang at nandyan, nauuna si Senator Amy na nag-iingay. At least tayo nakakabantay. But then, sabi nga ni Congressman Toby Tiangco, walang incentive ngayon. Kaya ako, naniniwala ko na yung payag ni Congressman Ronald Puno, hanggang Kamara o hanggang Committee on Justice lang, pwede nang patulugin ang impeachment case laban kay BP Sara. Dahil, inamin din niya, maraming kakampi ni BP Sara sa Senado. Ganon din yung paliwanag ni Congressman Abante. Siguradong maibabasura sa Senado ang anumang impeachment case na iakyat nila sa Senado. So, why? Bakit mo, kung ikaw ang kongresista, bakit mo, lalo na kung taga Visayas ka and Mindanao, na kung saan napakataas ang rating ni BP Sara sa Pulse Asia na latest survey, December, 97% ang approval rating ni BP Sara kumpara sa 7% kay PBBM. So, itong mga taga Mindanao na kongresista, I'm sure mag-iisip ng ilang beses yan bago pipirma ng impeachment labang kay BP Sara. Ganon din Mindanao, 67% ang approval rating ni BP Sara. Sige na lang, mga taga Luzon, pirma kayo. Kailang kulang. Kaya pasalamat tayo kay Congressman Ronaldo Puno na umamin na mahirap makakuha ng 100, ilan yon? 100, one-third of Congress. 100 plus. Hindi na katulad ng dati. Kaya, ito na. Wala nang magagawa itong mga anti-Duterte forces. It's just a matter of time bago magpresidente ang ating minamahal na BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Nagbibigay din tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Si Angkol ang natagaan ng Mugyero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan ng Mugyero. Mga dagko na gid nga buslot. Balay ni Angkol. Kol, pila na ni katuig ang inyong balay, Kol? 15 na. 15 na katuig. Oo, so karon Kol, mag-atop na ka. Mag-atop na ko. So mapulian na gid ang imong atop. Mapulihan na ko. Pulihan. Lagi. So dagko na kaayo Kol og buslot oh. So 15 na katuig. Karon humanagid sa pag-atop si Angkol sa iyang balay oh. So napulihan na tong mga buslot nga iyang balay, so maayo na gyud oh. At sa Ginoo ug sa nag-sponsor ni Aning Sin. Oo.
Nalalamat ko nga napulihan yung akong atop sa sin, abago. Ako maulanan. Oo. Napulihan na ng akong atop magkinsi na katuig. Kaya pa napulihan. So pila na imong edad karon Kol? 47. 47. Pila imong estudyante? 2. Duha. So tanan naga-eskwela. Unsay grade Kol? Grade 7 o 1. Grade 4. Ay, sige. So salamat kayo Kol. Salamat.